Kumusta sa inyong lahat? Ako po si Dr. Althea Ramos, isang doktorang may 35 taong karanasan dito sa Pilipinas. Ang artikulo o videong ito ay tungkol sa isang napakahalagang paksa. Ngayong araw, susuriin natin ang paksang kakulangan sa vitamin B12. Bago formal na magsimula ang video, nais ko kayong anyayahang suriin ang inyong sarili kung nararanasan ninyo ang masumusunod na sitwasyon kamakailan. Una, palagi ba kayong nakakaramdam ng matinding pagod? Isang pakiramdam ng pakahapon na kahit gaano pakahimbing ang inyong tulog ay hindi kayo makabawi, na konting gawaing bahay lang ay ubos na ang lakas ninyo at palagi kayong inaantok sa araw? Pangalawa, humihina na ba ang inyong memorya? Madalas ba kayong maging makakalimutin? Halimbawa, pagpasok sa isang kwarto ay bigla ninyong nakalimutan kung ano ang inyong gagawin o nasa dulo ng ang inyong dila pero hindi ninyo maalala kung ano ang inyong sasabihin? Pangatlo, paminsan-minsan ba ay nakakaramdam kayo ng pamamanhit ng kamay at paa na parang tinutusok ng karayom? Pangapat, habang naglalakad, pakiramdam ba ninyo ay magaan ang inyong talampakan na parang nakatapa sa isang malaking bulak at hindi kayo balanse? Kung nararanasan ninyo ang dalawa o higit pa sa mga sitwasyong ito at nararamdaman ninyong katulad ito nga inyong pinagdadaanan, taimtim kong iminumungkahi na panorin ninyo ng buong tiyaga ang video natin ngayong araw. Dahil ito ay malamang na hindi lang dahil sa madalas nating sabihing tumatanda na kaya humihina, kundi ang inyong katawan, lalo na ang inyong mahalagang utak at nervous system, ay napapadala ng mga emergency SOS signal dahil sa kakulangan ng isang napakahalagang nutrition, ang vitamin B12. Maraming Pilipino ang palihim na naalala dahil sa mga sintomas na ito. Iniisip kung mayroon na ba silang Alzheimer's disease at nabubuhay sa takot at pagkabahala. Ngunit sa katunayan, madalas ay napakaliit lang ng distansya natin mula sa pagkakaroon ng mas malinaw at matalas na utak at isang katawang punong sigla. Ito ay ang distansya lang ng isang maliit na bitamina. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw at detalyado mula simula hanggang dulo ang tahimik na mamamatay tao sa kalusugan, ang kakulangan sa vitamin B12. Ano ba ang vitamin B12? Ano ang panganib kapag nakulang ito? Bakit tayo nakukulang nito? At ang pinakamahalaga, paano natin ito may babalik sa pamamagitan ng tatlong pang-araw-araw na kainan upang matulungang makabawi ng enerhiya ang ating utak bago tayo pumunta sa pangunahing paksa. Kung talagang namamalasakit kayo sa kalusugan ninyo at ng inyong pamilya, mangyaring i-click ang subscribe button sa ibaba at i-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo palalampasin ang mas marami pang kapakipakinabang na kaalaman sa kalusugan sa hinaharap. Dito, nagbabahagi lamang kami ng katotohanan sa kalusugan na bihirang sabihin ng diretsahan ng mainstream media sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman na aming ibinabahagi, mangyaring mag-comment number 1 sa comment section. Ayan ang pinakamainit na suporta upang patuloy kaming makaliha. Kung nararanasan din ninyo ang makatulad na problema sa kalusugan, mangyaring maiwan ng mensahe. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang sagutin ang inyong makatanungan. Sige, bumalik na tayo sa pangunahing paksa ngayong araw. Una, kailangan nating linawin kung ano ang vitamin B12. Ang vitamin B12 na kilala rin bilang cobalamin ay ang kaisa-isang bitamina sa lahat ng mabitamina na kailangan ng ating katawan na naglalaman ng metal na elementong cobal. Isa itong water-soluble vitamin na may napakahalagang papel sa nervous system, blood circulation system, at maging sa proseso ng pagbuo ng ating genetic material o DNA. Maari ninyo itong isipin bilang isang all-around na manggagawa sa ating katawan. Kahit saan ay hindi pwedeng mawala ito. Mga epekto ng vitamin B12. Ang unang epekto ay pinoprotektahan nito ang nervous system. Ang ating utak at ang network ng mga ugat na nakakala sa buong katawan ay parang isang napakakomplikadong information highway network na binubuo ng bilyon-bilyong cable. Sa labas ng bawat nerve fiber natin ay may nakabalo na protective insulating layer na tinatawag na myelin sheath. Ang isa sa pinakapangunahin at hindi mapapalitang papel ng vitamin B12 ay ang panatilihing malusog ang myelin sheath na ito. Ano ba ang myelin sheath na ito? Mari ninyong isipin na para itong makulay at makapal na rubber insulation sa labas ng mga kabel ng kuryente sa ating mga bahay. Kung buo at maayos ang balot na ito, ang kuryente na siyang nerve signals natin ay mabilis at tumpak na makakadaloy sa bilis na daan-daang metro bawat segundo. Dahil dito, nagiging mabilis ang ating reflexes at matalas ang ating pandama. Ngunit sa sandaling masira, numipis, umapunit siyang insulating layer na ito dahil sa kakulangan sa B12. Magkakaroong energy electrical leak at short circuit nemiga signal.
Lalabas ang nga sumusunod na napakaseryosong kondisyon. Una, pamamanhid, nega, kamay at paa at mabagal na reaksyon. Ang pinakadirektang pakiramdam ay sa dulong nga bias, lalo na sa dulong nga daliri sa kamay at paa, na parang may napakaraming langgam na gumagapang, may pakiramdam na tinutusok, namamanhit at matagal mawala. Kapag malala na ang sitwasyon, kapag naglalakad, pakiramdam ng nga talampakan ay magaan, parang nakatapa sa malaking bula, hindi balanse at paika-ika. Ito ay dahil ang nga utos mula sa utak ay hindi maipadala ng maayos sa mga kamay at paa. Pangalawa, pagina ng memorya, naglalag o nabablangko ang utak. Ang utak ang command center ng buong information highway network. Kapag nasira ang mga nerve cells, neurons, natural na bababa ang husay ng command center. Nagiging mahirap mag-focus, mas humihina ang memorya, madalas makalimutan ang sasabihin sa kalagitnaan ng usapan, o kaya ay nakakita ng pamilyar na mukha tulad ng kumare o kumpare, ngunit hindi maalala ang pangalan. Isang pag-aral mula sa Harvard Medical School ang nakatuklas na ang mataong kulang sa B12 ay may bilis ng paurong ng utak, brain atrophy, na dobleng mas mabilis kumpara sa normal na tao, at ang matakal na kakulangan nito ay malaking makpapataas sa panganib na makkaroon ng Alzheimer's. Pangatlo, pabago-bagong emosyon, madaling mainis at depresyon. Malaki rin ang impluensyang vitamin B12 sa paggawa ng kemikal sa utak na tumutulong sa ating makaramdam ng saya, kalmado, at kaligayahan tulad ng dopamine at serotonin. Kapag nakulang ito, ang emosyon ay maaring maging parang roller coaster nang walang dahilan nakakaramdam ng kalungkutan. Pagkabahala, anxiety, inis, at madaling magalit kahit sa mapinakamalapit na miyembro ng pamilya. Ang pangalawang epekto ay ang pinakamagaling na sandata laban sa anemia. Ito ang chief engineer ng proseso ng paggawa ng dugo. Bukod sa pagprotekta sa nervous system, ang vitamin B12 ay isa ring as chief engineer sa paggawaan ng dugo ng ating katawan, ang bone marrow. Ito ang namamahala sa pag-utos at pagpapabilis sa huling paghahinog at paghahati ng mga red blood cells. Kung wala ang engineer B12 na ito, ang mga red blood cells na nililikha ng ating bone marrow ay magiging mga rejects malalaki, mahihina, at hindi pantay-pantay. Ang kondisyong medikal na ito ay tinatawag na megaloblastic anemia. Ang karaniwang sintomas ng ganitong uri ng anemia ay pamumutla ng mukha, putlang-putla na labi, pagkahilo at panghina ng buong katawan. Dahil ang hindi malusok na reject na red blood cells, na ito ay parang mga luma at sira-sirang truck na napakaliit na ang kapasidad na makdala ng kargamento, matinding bumababa ang kakayahan nilang makdala ng oxygen, na nagreresulta sa kakulangan ng oxygen sa lahat ng tissues at organs ng katawan. Upang makbomba ng mas maraming dugo para mapunan ang kakulangang ito, ang puso ay kailangang pasanin ang biglang pagtaas ng trabaho. Kaya naman, kahit konting kilos lang tulad, nenge paglalakad ne ilang hakbang o pagakyat sa hagdan, madali na tayong makaramdam nenge mabilis na tibok nenge puso palpitasyon, paghingal at kakapusan sa hininga. Mga panganib sa kalusugan kapag kulang sa vitamin B12. Sa unang yugto ng kakulangan sa B12, madalas ay malabo ang masintomas ng katawan. Kaya madaling isipin na ito ay normal na paginalang ng katawan. Maari ninyong suriin kung nakatanggap na kayo ng mabanayat na paalalang ito. Una, hindi may paliwanag at matagal na pagkapagod. Ito ang unang senyales at pinakakaraniwan ang pakiramdam na palaging pagod. Hindi ito ang ordinaryong pagkapagod pagkatapos ng isang abalang araw, kundi isang malalim na pagkahapo. Kahit na nakatulog kayo in 8 oras, pagising kinabukasan ay parang hindi pa rin kayo natulog, lupaypay ang buong katawan, at walang ganang gumawa ng kahit ano. Ito ay karaniwang unang senyales ng kakulangan sa B12 na nagiging dahilan ng paginang red blood cells kaya hindi nabibigyan ng sapat na oxygen ang katawan. Pangalawa, bahagyang paginang memorya at mabagal na reaksyon. Mapapansin ninyo na tila hindi na ganun kabilis ang inyong isip. Halimbawa, inilapak ninyo ang inyong salamin sa mesa, pagtalikod ninyo ay hindi niyo na alam kung saan inilagay. O habang nakikipag-usap sa pamilya, nasa kalagitnaan ng pagsasalita ay biglang nakalimutan kung ano ang sasabihin at nablangko ang isip. Ang biglang pag-disconnect na ito utak ay maring magang senyales ng kakulangan sa B12. Pangatlo, mapagbabago sa bibig at labi. Napakahalaga ng B12 para sa pag-recover ng mucous membranes. Kapag nakulang ito, ang ating bibig ang unang magrereklamo. Halimbawa, mapapansin ninyo na hindi na mapula ang inyong labi kundi namumutla o madalas kayong magkaroon ng singaw na pabalik-balik at hindi gumagaling.
Pang-apat, ang mangga kuko ay nagiging maputla, minsan may mga abnormal na guhit o batik sa ibabaw at napakarupo, konting sanggi lang ay nababali. Ito ay maaari ring senyales ng kakulangan sa B12 na nakakapekto sa paggawa ng hemoglobin. Ang maunang senyales na ito ay mukhang walang epekto, ngunit parang mga warning lights na umiilaw sa dashboard ng isang sasakyan. Kung babalewalayin ninyo ito at patuloy na magmamaneho, ang problema ay maring umabot sa mas malalang yugto. Dito ay binuot ko ang 4 na pinakapangunahing panganib kung lalala ito. 1. Unang malaking panganib. Malalang pinsala sa nervous system mula sa mabagal na reaksyon hanggang sa hindi balanseng paglakad. Ito ang pinakamapanganib na epekto. Kapag nasira ng malala ang protective insulation, myelin sheath, ng ating mga nerves, magkakagulo ang nervous system. Ang masintomas ay unlad mula sa bahagyang pagtusok-tusok sa simula hanggang sa matagal at permanenteng pamamanhit ng makamay at paa o kahit pangingini na hindi makontrol. Maraming matatandang Pilipino ang makakaranas na kapag naglalakad sila, magaan ang talampakan, parang nakatapa sa bula at paika-ika na madaling matumba. Kasabay nito ay ang matinding pagbaba ng memorya, kawalan ng focus at pagtas ng panganib sa Alzheimer's, pati na rin ang pagiging mainiti ng ulo at madepres. 2. Pangalawang malaking panganib. Nagiging sanhingang espesyal na anemia, megaloblastic anemia. Maputlang mukha at sobrang pakapagod dahil bumababa ang kakayahan ng dugo na magdala ng oxygen. Nakakaranas din ng pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, at pangangapos ng hininga dahil kailangan ng puso nating magtrabaho ng husto para magpam ng dugo. 3. Pangatlong malaking panganib. Biglang pagtaas ng panganib sa sakit sa puso. Tumutulong ang B12 na linisin ang kalawang o basurang kemikal sa dugo na tinatawag na homocysteine. Kung kulang ang B12, maipon ang basurang ito at sisirain ang ngadaluyan ng dugo na nagiging sanhingang pagtigas ng ugat, kaya malaking magpapataas ng panganib sa atake sa puso at stroke. 4. Pangapat na malaking panganib. Problema sa digestive system. Lumilikha itong cycle ng kawalan ng gana kumain, hindi matunawan, indigestion, at pagkasira ng function ng tiyan at bituka. Madalas ding pabalik-balik ang singaw at pamamaga ng dila. Bakit habang tumatanda, mas madaling makulang sa B12? Marami ang magtatanong nito. Araw-araw naman akong kumakain ng mayos manok, bibe, isda, hindi naman ako nakukulang sa ulam, bakit kulang pa rin ako sa B12? Ang pinakaugat ng problema para sa mga middle-aged at senior citizens dito sa Pilipinas ay hindi dahil kulang ang kinakain, kundi ang hindi na-absorb o hindi nasisipsip ng katawan. Ang B12 mula sa karne ay nakakandado sa isang protina. Kailangan natin ng 2 susi para makuha ito. Asterisk, ang unang susi ay ang stomach acid. Ang pangalawang susi ay ang intrinsic factor, isang protina sa tiyan na parang delivery rider na tagahatid ng B12 sa bituka. Habang tumatanda tayo, humihina na ang ating stomach acid at bumababa rin ang produksyon ng intrinsic factor. Kaya kahit kumain ka pang maraming karne, hindi ma-absorb ng katawan ang B12 at ilalabas lang ito bilang dumi. Ayon sa World Health Organization, humigit kumulang 20% hanggang 30% ng mga taong higit sa 60 anyos ang may ganitong problema. Kasama rin sa high risk ang vegetarian, naoperahan sa tiyan, at mga uminom ng maintenance medicine para sa diabetes tulad ng metformin at gamot sa asido sa tiyan. Paano natin ito sosolusyonan? 3 estratehiya sa pagkain. Paano ba tayo dapat kumain upang maprotektahan ang ating utak para kahit na tayo ay 80, 90 o 100 taong gulang na, ay malinaw at matalas pa rin ang ating isip? Kailangan niyo lang tandaan ang 3 puntong ito. Estratehiya 1. Kumain ng tamang pagkain para direktang makakuha ng vitamin B12. Ang vitamin B12 ay halos nakukuha lamang sa mga animal-based foods tulad ng karne, itlog, at gatas. Kaya para sa mga tito at tita, lolo at lola natin, huwag po puro gulay lang ang kainin dahil sa takot sa high blood. Nasa unang pwesto, maklaman loob ng hayop tulad ng atay ng baboy o manok. Halimbawa, inihaw o inadorbong atay. Minsan sa isang linggo, 50 grams ay sapat na. Pangalawang pwesto, itlog at gatas. Ang kayamanan ng B12 sa itlog ay nasa pula, egg yolk. Kaya huwag itatapon ang pula. Isang buong nilagang itlog araw-araw ay napakagandang ugali. Pangatlong pwesto, red meat at isda. Laman ng baka, baboy o isdang tulad ng tuna-tulingan, tanige o salmon. Estratehiya 2, matalinong papares para mas maging epektibo ang B12. Kumain nga kaibigan ng B12 para mas maging epektibo ito.
Asterisk unang kaibigan. Mga dark green leafy vegetables tulad ng malunggay, kangkong, pechay, spinach. Nililinis nito ang ugat sa utak para iwas stroke. Pangalawang kaibigan, soy products, tokwa, taho, soy milk. Mayroon itong lecithin na nakpapabuti sa memorya ng utak. Pangatlong kaibigan, isdang galing sa dagat. Mayaman sa dehaan na siyang nakpapatibay sa istruktura ng ating utak. Halimbawa, ang pagkain ng sinigang na isda na may kangkong o kaya ginigisang baka at tokwa na may gulay ay isang perpektong pagkain na pampatalino at pampalakas ng utak. Estratehiya 3. Alagaan ang bituka, siguraduhing hindi nasasayang ang nutrition. Ang bituka ang ating mismong ugat para ma-absorb ang nutrients. Paano mapapalakas ang bituka? Kumain ng maraming probiotics, good bacteria. Ang pinakasimpleng paraan ay ang pagkain ng unsweetened plain yogurt, kimchi, o kaya ang ating lokal na burong mangga o atsarang papaya basta sakto lang at hindi sobrang alat o tamis. 4 na dagdag na tips para tumaas ang absorpsyon ng B12. 1. Samantalahin ang vitamin C. Kapag kumakain ng karne, isda, sabayan ng kalamansi juice, dalandan, suha, o gulay tulad ng bell pepper. Mas nagagamit ng katawan ang B12 kapag may vitamin C. 2. Uminom ng kape o sa isang oras pagkatapos kumain. Maraming Pilipino ang mahilig magkape agad pagkatapos kumain. Pero hinaharangan ng kape at saang pag-absorb ng B12. Kaya palipasin muna ang isang oras. 3. Ugaling mag-take ng probiotics. Kung kinakailangan, kumonsulta sa doktor kung pwedeng uminom ng probiotic supplements. 4. Kung mahina ang panunaw, stomach acid. Uminom ng isang maliit na baso ng maligamgam na tubig na may pinigang kalamansi kalahating oras bago kumain. Nakakapagbagana ito ng stomach acid para handa ang tiyan sa pagtunaw ng B12. Dito ay naibahagi na natin ang buong nilalaman tungkol sa vitamin B12. Nalinaw natin kung ano ang B12, ang mapanganib kung kulang tayo nito, kung bakit madaling makulang ang matatanda, at ang 3 estratehiya sa pagkain. Inaasahan ko na matatandaan ng lahat na ang ibinahagi natin ngayon ay hindi lang tungkol sa pagkain, kundi kung paano natin hawakan ang kalidad ng ating buhay pagdating sa ating katandaan. Ang isang malinaw na isip at malakas na katawan ang ating pinakamalaking puhunan para malayang ma-enjoy ang buhay. Makasama ang ating pamilya at maapo at ma-explore ang mundo. Siyempre, ang pagbabago ng nakasanayang pagkain ay nangangailangan ng pasensya. Hindi niyo kailangang baguhin ang lahat bukas na bukas din. Magsimula sa maliit na hakbang maaring bukas. Magdagdag kayo ang isang buong nilagang itlog sa inyong almusal o kaya ngayong weekend, magluto kayo ang masarap na isda para sa pamilya. Ang bawat maliit na pagmamahal sa sarili ay nag-ipon ng pinakamahalagang yaman para sa inyong kalusugan. Mangyaring maniwala na kung paano ninyo inaalagaan ang inyong katawan, ay tiyak na ibabalik din nito sa inyo ang pinakamagandang kondisyon. Kung naramdaman ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, paki-like bilang suporta, at i-share ito sa mga nakatatandang kapamilya o kaibigan na nangangailangan. Kung gusto ninyong patuloy na makatanggap ng mas marami pang siyentipiko, makatuwiran, at praktikal na payong pangkalusugan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Welcome din kayong ibahagi ang inyong makaranasan at pagbabago sa comment section. Ang bawat pagbabahagi ninyo ay maaring magbigay paasa sa iba. Makikita tayong muli sa susunod na video.